Punta naman po tayo dun sa ating user input. So, sa user input class, let's say, uncomment natin to. User input po, para natin yung program. Let's say, ayan, enter your name, di ba? Click natin siya, para pumunta yung cursor doon, then type tayo. So, ayun. So, user input natanggap ng input yung ating program. So, paano po yun? So, dapat po, ang una nating gagawin ay i-import natin yung scanner class, no? Import java.util.scanner. Then, after natin siyang ma-import, create po tayo ng scanner object. Si scanner object po, yung ginagamit natin to scan for an input. So, let's say, ang tinatanggap nating value dito ay string. Mga letters, string yan. So, ayun. String, name, object, dot next line. So, proceed tayo sa second example. So, ito po, medyo marami sa second example natin, no? So, ayan. Testing natin siyang i-run. First name, last name, middle name. So, yun. Using input, pwede pala nating iset yung value ng variable, di ba? So, una, nagtanong siya ng first name, nagtanong siya ng last name. So, nasa-save yung value ng input natin. Nagtanong siya ng middle name. Then, ayun o, ginamit dun sa panghuli. Actually, pwede tayong maglagay dyan ng diba? String full name is equals to first name plus middle name plus last name. Yan, pwede rin yan. Tapos, lalagay natin dito. Oops. Space pala. Imbis na ito yung ilagay natin, full name na lang. So, ayun po, pwede rin palang sunod-sunod. So, example 3 sa input. Numbers naman. So, ang kaibahan po nito, kanina po, string yung tinatanggap natin. Kapag numbers naman daw po yung tinatanggap natin, imbis na string yung i-declare nating data type, ay integer. No? Integer yung data type. So, etong method rin na to ay yung pagkakaiba. So, dito kanina, next line, kapag naman daw po number ay, or integer, ay next int. No? So, next line kapag string, next int kapag integer. So, testing natin to. Enter the first value. Let's say 45, then 55. So, ayun. Pwede rin po tayong gumawa ng basic addition app using the input.